sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, Yan na. sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Yan na. Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Mo. Grabe. Parang nakatingin siya sa crystal ball. Correct, grabe. Sakto. No, sakto talaga. No, grabe. Narinig mo ba, Ling? No? Parang Yes. Alam na niya talaga alam niya. na mangyayari pag yan talaga ang inupo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang si Chihuahua mga kasama ang nire-resba ka na mga kasama. Oo, etong si Bolante, ay napapahapyawa na rin mga kasama. Isipin nyo ha, nagsasalita sa baluarte niya, baluarte Santa Ana, Manila, kung hindi tayo nagkakamali At kahapon, noong isang araw, baluarte Nuwawa, ang tapang ni BP Sara, minura. Minura itong, kung gusto mo, bardagula tayo sa kanal. Yan ang mali kasi sa inyo. Pinagtulungan nyo ang BP Presidente. Nagpasilaw kayo sa amo nyo. Paano yan? May rumeresbak na. Taong bayan ang rumeresbak, mga kasama. Oo, hindi mo inisip na hindi kandidato si BP Sara. Sinisira nyo ang pangalan para ma-impeach. Ngayon, makaka-impeach ka pa? Wala ka na sa pwesto, 3 kayo sa Maynila, tatastasin kayo ng taong bayan. Pero bago natin simulan, siyempre isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para may notification kayo natatanggap. At ngayon, pinapanood mo to, i-like mo agad para mas maganda ang pasok ng ating algorithm. Eto na, ano ang mga usap-usapin dito? Talagang magsasalita si BP Sara dito, hindi lang pakwela-kwela to ha. Lantaran, bulgaran at yung iba pa, meron talagang mga maanghang, meron talagang maanghang na hindi nyo kayang tanggapin. Kasi bakit? Ginawa nyo kay BP Sara Ang tinutino ng tao, pinagtulong-tulungan nyo. Anong mangyayari ngayon? Baka mamaya magpaawa effect kayo. Sabihin nyo, nautusan lang kayo. Kayo ay mga sundalo. Sumusunod lang kayo sa utos. Pero hindi. Merong mga linyada dyan. May boundary ka. May limitation ang pagsunod. Meron pa ditong balita. Maski ngayon si Lulong, nanlilimos na ng suporta. Nagmamakaawa. Si Tamba sa rally, ayon kay Doc Badoy. Talagang magmamakaawa ka dahil yung kaalkansya, siran-sira na ho. Ngayon, eto. Isipin nyo, ang mga supporter ng mga Duterte, INC, yung kay Apollo Kibuloy, kay Pastor, yung, ano ba yun? KOJC, Kamusliman, Katoliko, OFW, puno, sambayan ng Pilipino, nagsanib na. 32 million kay BP Sara, plus yung kay Tatay Digong. Sabihin nyo ngayon, yung labas nyo ngayon, yung galing nyo. Marunong ba kayo mag-compute? Isi-zero vote ho kayo. Tandaan nyo, mga pangalan nyo, Wawa at Bolante. Eto, pakinggan mo kung ano sasabihin ni BP Sara dito. Mula nang inendorso ni Vice President Sara, Senator Amy Marcos, tila marami ng loyalista ang bumaligtad, kumalas na kay BBM dahil tila naniniwala sila na isang Amy Marcos ang siya lamang nag-iisang nagpapatuloy ng legasiya ng kanyang ama na si Marcos Sr. May isang loyalistang hindi pumayag napalitan ng apelyido ni Senator Amy Marcos na siyang naging opinyon at statement ni Vice President Sara dahil nga naniniwala siya na si Amy lamang ang tanging nakapagdadala at nakapagpapatuloy ng apelyidong Marcos.
Ayon kay Noel Marino, isang open letter para kay Inday Sara Duterte mula sa isang loyalista. Isa po akong loyalista mula sa pamilya ng mga lehitimong loyalista dito sa Tondo. Isa kami sa nabiyayaan noon ng lupa ng dating First Lady Imelda Marcos. Kasama ko ang buong pamilya ko na nagbantay sa Malacanang noong kasagsagan ng 1986 EDSA Revolution at hanggang ngayon nakabantay kami sa mga nangyayari sa pamilyang Marcos. Pumukaw sa atensyon ko ang sinabi mong dapat na magpalit ng apelyido ni Senator Amy. Mawalang galang na po. Pero bakit siya? Siya na nga ito nagpapatuloy at nagsasabuhay sa mga ipinaglaban ng ama. Kung may dapat mahiya sa kanyang pangalan, ito ay ang isang Bongbong Marcos. Siya itong sumira sa apelyidong Marcos. Yan. Siya itong dumudungis sa legasiya ng magiting na si Ferdinand Sr. Isa ako sa mga nagbunyi noong manalo ang tambalan ninyo sa Uniteam. Dream come true para sa mga tulad kong loyalista na masaksihan ang tinatawag na Marcos Restoration o ang maling Yun ang pinapangarap ng ating kababayan. Kaya nga pinagbigyan siya ni BP Sara eh. Nag-giveaway si BP Sara para lang dito. Kaya, sino nakaupo ngayon? Ang problema, imbis na gagawin mo na lang, ipagpapatuloy mo na lang, umaasa ang taong bayan na ubos. Hindi natin alam kung nagbabawi o binabawi daw di umano. Ang alin, alam nyo na. Ano yung binabawi? Sipin nyo mga kasama, hindi mo alam kung ano yung pangako mo sa taong bayan. Hindi mo alam kung ano yung sinumpaan mo. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung trabaho mo. Di ba? Ay, iba pala ang trabaho gusto eh. Ubusin ang ubusin eh. At hindi maglingkod na maayos. Ito, may nag-tip sa atin, nakakahiya. Sa diwa daw, kadiwa daw, di umano. Merong 20 pesos na bigas. Pumunta na kayo. 20 pesos. Kaso, hindi pang tao. Naku. Hindi ko alam kung ito ay totoo kasi comment lang. Nabasa ko sa comment. Try nyo. Kasi kung meron kayong kadiwa sa lugar nyo, malalaman niya. Ikaw ba naman negosyante ka? Sige, imagine ikaw negosyante ka. Mamimili ka ng bigas na maganda. Bebenta mo 20. Sige nga. Siguro gagawin yan 1 araw, 2 araw. 3 araw hindi. Pangatlong araw hindi na. Kung ako, negosyante, mayroong mga bigas na mura, sa tingin ko, hindi naman ganun kaganta. Kumbaga sa sinandoming, ito yung mga reject. May mga buhangin, may mga maliliit na pieces na bigas, at saka hindi ganun kaputian. Yun, ibebenta ko. Pero hindi pantao. Pampatuka ng manok. Pampatuka na lang ng manok. 20, mabubusog pa yung mga kalapati dun. Diba? Ano yung sinabi dito? Error dito. Ito pakinggan mo. Babante. Libante. Ito, pakinggan mo taga saan ka? Ito, pinasok ka na ng Agila ng Davao. At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Kasi never di sila addict. Gala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Makalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Tapos na trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung sinakaibigong naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkaroon ako ng case. Yung anak ko, kumbaga hindi sila silikado sa daan.
sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. Tama. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to sky Maraming umiyak, no? rather than mine, shining bright. And in a few days, I will be just a moving therapist from the now Cebu. Lubos na minahal ni PRRD ng PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad, doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Si Lalanin pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin mo yan. Ako maniwala ka, hihilahin mo yan. Ano ba ang dami? Yan, abangan mo. O, ikaw ihila. Wait ka lang ha. Wait, there's more. Mga taga-Marawi na. Mga Maranao na. Narinig mo? Ano sa pakukus o rally ni BP Sara? Maranao na ha. Kaya nga sabi natin, wait, there's more eh. Oo. Tsaka, abangan mo yung yung patawag uli sa hearing kasi hindi pa naman tapos yan eh. Yan ang balita sa atin ng Aling Ledesma. Hindi pa naman tapos yan. Oo, pag pinatawag ka ulit at wala na nakapaligid sa yung mga durobo at bakulaw, for sure, kulungan, kulungan. Pero much better, makapag-resign ka ng maaga. Sabi ni Aling Lori dito. Okay, gusto mas maganda, mag-resign na siya ng maaga. Oo, early retirement. Para makakuha siya ng pensyon. Kung hindi, nako, baka kung halimbawa, maumpisa na yung hearing, dire-diretso. Kung ano yung nangyari kay Colonel Grijaldo, nako, baka ganun din ang mangyari. Aling Lori talaga, pag-usapan natin, yung speech ni BP Sara. Mas maganda itong mapakinggan yung mga kasama. Diba? Nung magkausap kami sa telepono, sabi niya sa akin, diretsuhin ko na daw ang taong bayan. Yan. Ingon siya, diretso na daw istoryahon ugang yun ang katauhan. Na nakikiusap siya sa inyong lahat na iboto diretso ang 10 na senator ng mga Duterte. Una, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Apollo Kibuloy, si Vic Rodriguez, si J.D. Hinlo, si Raul Lambino, si Doc Marites Mata, si, ang dalawa, Ipe. Philip Salvador at Rodante Marcoleta. Yan ang masaya ako. Yan ang 10 senador na pinapakiusap ni Pangulong Duterte na diretso ang boto. Black voting, straight. Bakit kailangan straight ang boto? Unang-una, pag hinaluan nyo ng ibang grupo o ibang politika, magkakagulo lang. Tama. Dahil laging mag-aaway. Wala nang nagagawang programa, proyekto, wala nang nagagawang tamang serbisyo dahil busy sa away ang mga opisyal sa gobyerno. Pangalawa, kapag black voting at sobrang dami ng boto, mahirap siya habulin sa dayaan. Dahil malayo ang agwat ng mga boto, hindi kayang habulin sa dayaan sa makina. Pangatlo, kapag nagkakaintindihan ang mga kandidato kung saan ba talaga tayo papunta at ano ba talaga ang kailangan kandidato kung saan ba talaga tayo papunta at ano ba talaga ang kailangan nating gawin. Ang kailangan nating gawin, ituloy ang nasimulan
ni Pangulong Duterte at ituloy ang tunay na pagbabago. Hindi yung sinasabi ngayon na may bagong Pilipinas pero may nagbago ba sa bayan natin? Wala. Wala. Paulit-ulit lang. Maraming rason, paulit-ulit lang ang kahirapan, paulit-ulit lang din ang pangako. Wala namang nagbago. Totoo yan. Wala Lalo talaga. pang nagugutom ang mga tao, lalo pang dumadami ang naghihirap. Eleksyon noon, kampanya, 20 pesos per kilo ang bigas, kalimutan 3 taon. Ngayon, darating na ang eleksyon na naman, merong 20 pesos na kilo per kilo na bigas sa Visayas, pero wala sa Luzon at sa Mindanao. Na para bang hindi kailangan ng mga tiga Luzon at ng Mindanao at taga Mindanao ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya kailangan magkaisa, diretso natin iboto. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ituloy ang tunay na pagbabago, idiretso ang boto ng 10 senador. Ganon din yan dito sa inyong syudad. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba congressman natin? Ano? Sino nga bang congressman natin? Yan ha. Yan. Nasa tamang distrito ako. Katulad din yan dito sa syudad ng Maynila. Kung pumili na kayo ng mayor, Yorme Isko Moreno ang mayor ko, iboto nyo na lahat ng kasama niya diretso. Yes! Hindi pwede nakukuha kayo ng mayor dito, kandidato sa kabila, vice mayor, isang konsehal, dalawa dito, dalawa doon. Dahil magkakagulo lang ang syudad ninyo. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo dahil magbabangayan yan sila sa politika. Kaya diretsuhin na natin ang lahat ng mga kandidato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba yung congressman dito? Alam nyo, kagabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. Yung Chihuahua ba yun? Ano yun? Ha? Chihuahua? 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 Chihuahua siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala makabanat sa akin. Sigurado. Ay, nako, tandaan nyo, pagkatapos ng eleksyon na ito, magpapatawag na naman yan dyan sila sa House of Representatives. Kaya meron pa silang isang isa't kalahating buwan, di ba? Oh. Patawag na naman kami, papakulong na naman kami, papaiyakin na naman yung mga kasamahan ko. Sigurado na ako. Di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob.
ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang nang hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pumupunta kami. Kayo ang tumigil. Tawag niyo ulit kami. Magpahiring kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandyan pa rin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Kaya antay kayo. Yan. Marami pa yang darating. Ano nga ba distrito natin? Sino nga bang congressman dito? Kagabi, doon sa distrito ni Kawawa. Kawawa? Yan. Kawawa. Wow. Nagmumura ako. Bakit? Kasi, minura niya ako nang hindi niya ako kilala. At hindi man lang kahit isang beses kami nagkita sa buong buhay namin. Kaya minumura ko siya. Dito sa inyong, ano nga ba distrito? Sino nga bang ano natin? Congressman natin? Yung distrito ninyo ay nagdadasal ang inyong congressman. Enjoy 100% free shipping with no minimum spend. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya na yung unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Wow. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin na magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Di po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, yan na. Sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata. Anong tawag yan? Walang respeto. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Dila yan sa... Dila. Di ba? Nakakatuwa. Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, parang ganun. Sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, ikaw wala. Ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Yan! Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6?
District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Oh, kita nyo? Sa inyo siya walang respeto. Grabe, dinurog. Kita nyo, ang pag-resback ngayon ng Davao, ng Agila ng Davao, bumabarat na ho si BP Sara para ipakita na ang kanyang pagkatao ay hindi ganun-ganun lang. Sa tulong na mamaya ng Maynila, bobote zero itong mga magre-re-electionist. Lalo na yung sinabi si ito si Balante. Nakakaawa. Abangan natin yung isa. Meron pa isa eh. At ito, nanlilimos na raw ng botante sa rally. Abangan nyo. So, merong binibigay na balita dito, si Doc Badoy. Huwag niyong iboto ang tingog, ha? Yan! Sinabi ng Vice President natin yan. Kasi ang tingog, Martin Romualdez yan. No? So, greedy, sakim na sakim. No? So, napakaraming dami ng mga problema natin ngayon at yung dinadaanan natin ng Pilipino ay dahil dyan kay Martin Romualdez. Umabot nga sila sa namigay ng tulong. Umabot sila ng, yung ma'am, sa Talaingod. Paano, Ling? Talaingod, ma'am, umabot pa ang tingog doon. Namigay sila sa mga IPs doon. Hindi sila nagtayo ng eskwela, walang ganon. Wala, ma'am. Namigay lang sila. Ang pumunta doon si Carla Estrada. Okay. Alam mo, kung gumastos mo yung pera na yon, isang araw, ubos na yon, 2 araw. Pero ang kinakailangan ng mga Talaingod, no, ilang beses kami nakarating dyan, nila Angel, no? Eskwela, health center, no? Farm to market roads, trabaho. Pero hindi nila kaya eh. Wala silang kakayanan. Ang alam lang ni Martin Romualdez ay bumili ng boto. Yun lang yung paraan para manalo siya. Kaya sinasabi niya, please, please, please. Please. Ayan, iaano ko siyang iboto. Ayan. Level, but also on a collective level as a nation. Diba? Na bakit tayo umabot dito? Why is it that we voted for the worst? Diba? The worst president ever. No, so why did it happen that we voted for someone who is the least fit to lead? Diba? So kailangan malaman natin yan kasi before tayo pwede nating baguhin ang isang bagay at sumulong bilang isang bansa, kailangan sabihin natin ang katotohanan, diba? Tungkol sa isa't isa, kung bakit nangyari ito, diba? So kasi nakita na natin ngayon, kagimbal-gimbal ang nangyayari under Marcos, no? And I like so much listening to PRRD, no? Si PRRD, no? Napakalalim ng wisdom ni PRRD. Ano siya, ang tinatawag namin sa kanya sa Bisaya, mga manoy siya. Di ba, hindi ganun ang ibig sabihin, no? Yung malalim lalaki na alam niya talaga kung ano yung sinasabi niya at malalim ang alam niya, no? So kaya nga kami si Angel, si Ling, ako, kayo, no, buong mundo nakita natin, no, na sumusunod kay PRRD kasi na-recognize natin na minsan lang magkakaroon ng ganitong leader, no? Kung kaya't susundan natin siya. He has earned our trust. And what he was saying kanina, no, grabe. Listening to it, Angel, ganda ng pinili mo. Grabe.
para nakatingin siya sa crystal ball. No? Correct, grabe. Sakto. No, sakto talaga. No, grabe. Narinig mo ba, Ling? No? Parang... Yes. Alam na niya talaga. Alam niya. Na mangyayari pag yan talaga ang inupo. At saka alam mo si PRRD, ang tawag ko dyan, magician eh. Talagang magician siya, honestly. Alam mo, sa ancient philosophy, kapag sinabi mo ang isang tao ay magician, ibig sabihin, highest, one of the highest compliments kasi he can get something that's ordinary and make it extraordinary. He can get something that looks bad into something glorious, diba? So, I have been working with PRRD for, I don't know, past 8 years ba? 9 years already, imagine. No? And I have seen him turn things around talaga. Like now, he's in The Hague, but what are we looking at now, no? His biggest victories. Tama. The world is learning about Rodrigo Roa Duterte. Totoo naman yan. Doon nangyari, kay Tatay Digong, isang malaking panalo na yon sa mga partido niya. Dahil kung hindi, tulog pa rin yung iba ating kababayan. Kaya parang wake-up call na ito sa ating kababayan kung makikinig pa kayo sa mga sinusuportahan yung Durobo at mga Bakulaw, wala na mangyayari. Kaya ito, nagising na yung taong bayan para kay Tatay Digong at sa mga tumatakbong mga senador. At siyempre sa mga party list. Hanggang sa muli mga kasama, bibigyan ko kayo ng maganda-gandang mga update at vlog. Hanggang sa muli, bye-bye!